Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So ano ba yung mga tips natin? Control your debt again. Kasi debt will control you kapag hindi. Now, getting out of debt may be challenging, but with enough discipline, you can free yourself from your debts. So pakitype nga po, discipline. 'Di ba? So alam niyo po kaya hindi ako nasanay sa utang. Kasi nung mag-a-apply pa lang ako nito mag-a-apply pa lang ako for first job ko. May utang na agad kami. Nag-utang yung mama ko sa tito ko, pang-apply ko. So kasama na dun yung damit ko kasi syempre magfo-formal attire ka. So alam ko sa Divisoria pa kami bumili nun kasi malapit lang po kami sa Divisoria. Taga Caloocan ako before eh. And then, syempre, gagastos ka sa pamasahe, magsasubmit ka ng resume, 'di ba? So, yun ang naisip ko, ano ba yan, hindi pa ako nagtatrabaho, may utang na ako. Kaya, yun talaga yung tumatak sa isip ko. Ayoko magaya sa iba na nagtatrabaho lang ako para magbayad ng utang. Okay? So, here are a few tips on how to manage your debts. So, as much as possible, pay off your credit card debts in full and on time so that you don't have to incur charges. So again, ang tamang paghawak ng credit card, no? Diyan mo isa-swipe mo sa credit card yung mga bills mo like pag bumibili ka online or sa mall, 'di ba? Instead of cash. Pero make sure na every month pagka due mo na, bayad lahat 'yan in full. Paki-type nga po, full, 'di ba? So, 'wag mag-iiwan ng balance, no? So again, babalik na naman siya sa discipline kasi talagang convenient eh, 'di ba? Sabi nga ng iba, magdala ka na nga lang daw ng cash kung hindi ka disiplinado. Kasi pag cash, binibilang mo yan isa-isa eh. 'Di ba? So kung maglalabas ka ng 10,000, mas ramdam mo, naku, ang sakit pala nito. 10,000, ang laki ng lumabas sa akin. Pero pag kinredit card mo lang yan, di mo ramdam yung 10,000 eh. 'Di ba? Kasi nakaswipe lang eh. Okay? So again, second tip, don't get into more debt. Live below your means and don't spend more than you make. So again, kung hindi ka disiplinado, 'di ba? Tanggalin mo na talaga yung yung nagpapatempt sa iyo, nagti-trigger na mangutang ka. Kung ang kaibigan mo mahilig mangutang, yun ang tanggalin mo, 'di ba? Kasi doon ka na-influence eh. 'Di ba dati, sabi mo hindi naman ako mahilig umutang, wala naman akong utang. Nung nagkaroon ako ng kaibigang mahilig umutang, gano'n na lang din yung ginawa ko. Okay? So, iwasan natin, no? Every time na nate-tempt tayong umutang, iwasan natin talagang 'yan ang gawin nating solusyon. And third, use cash or debit cards, no? Sabi nga, if you have 5 credit cards, no, tanggalin na natin yung iba kasi sobrang dami naman 'yan, 'di ba? Kasi kung talagang for convenience purposes, isa lang ay pwede na, 'di ba? So number 4, spend on necessities, not luxuries. No, buy only what is necessary like food, insurance, utilities. Cut out unnecessary expenses like cable and high-end gadget. Change the habit of spending. O yan, may transition. Change the habit of spending to the habit of saving. So ang pag-utang habit, mahilig kang umutang, i-change mo siya kasi ang savings din po, no, ang pag-iipon din po, habit din po 'yan. So makakahiligan mo rin 'yan basta i-change mo lang talaga yung mindset mo and yung actions mo. So number 5, make a list of all your debts and pay them off one at a time. So ayan, kung talagang intentional kang maging debt-free, sinisimulan 'yan sa listahan, no? Like ako din, no, pagka sabi ko, parang ano ba nangyayari sa buhay ko? Nililista ko talaga yung mga dapat kong gawin. And then, ano bang priority ko this week, di ba? So, nililista din po yan kahit utang. Para alam mo kung ano pa yung, paano mo siya pagpaplanuhan, no, na ma-zero out. Kasi sabi, pick the easy, low balance, high interest debt first and eliminate it. Diba? So,
makita mo pala yung isang utang mo, ang dali lang palang bayaran, naka-float pa, 'di ba? So diyan mo kasi makikita yung ah, lahat ng utang mo at una mong babayaran. So number 6, increase cash flow to fast-track debt payment. Change the habit of borrowing to the habit of increasing cash flow. Ito magandang habit to, no? Paki-type nga po cash flow. So ang maganda sa IMG, may business kasi tayo dito pwede mong gawin. So lahat ng problema mo sa pera, yung pagtitipid mo, sawang-sawa ka na magtipid, 'di ba? Yung sawan-sawa ka ng pinagsasabihan ka ng magulang mo na parang lagi kang walang pera, or mga kapatid mo hirap na hirap ka na mangutang, 'di ba? Or magdahilan dun sa mga inutangan mo, manggigil ka dun sa cash flow. Yan kasi yung solusyon sa lahat ng problema natin sa pera pag okay ang income mo. Okay? Number 7, consider liquidating your savings and non-income producing assets. Withdrawing your savings to pay your high debt interest can be a very good investment. So again, kung meron tayong mga property naman, no, or asset, no, na pwede naman natin ibenta na natin para yun yung pandagdag sa pambayad natin ng utang. Halimbawa, may mga babae po na mahilig sa bag. So, hindi mo naman kailangan ng 10 o 20 bag na yung iba talagang mamahalin pa. So, yung iba po nagbebenta na. 'Di ba? So, from that, magkakaroon ka talaga ng cash na pwedeng pandagdag mo sa pambayad ng utang mo. So, ano ba yan? Pwedeng damit. Kasi mahilig ka talagang pumorma. Nung nag-pandemic, hindi naman kailangan na todo, ano ka talaga, no? Todo porma, at lalo na summer sa Pilipinas, mainit kahit sa ibang bansa. So, hindi kailangan na sobrang bongga talaga yung damit mo. So, simple na lang magdamit ngayon ng tao. So, ganun. So, again, babalik pa rin siya sa simple lifestyle eh. Okay? So, tignan mo kung ano yung mga pwede mong i-let go na. Okay? So, change your mindset. Money mindset. No, debt is not a solution but an obstruction. You can never get out of debt if you continue to believe that debt will solve all your money problems. So again, na ano kasi tayo, no? Na-mindset tayo sa mga commercial na pag may pangarap ka, iutang mo 'yan, no? Pangarap mo ba magkaroon ng sasakyan? Mag-loan ka, 'di ba? Pangarap mo bang magkaroon ng magandang bahay, i-loan mo 'yan, 'di ba? So lahat na lang may katumbas na loan, 'di ba? So, 'yun kailangan i-correct natin 'yun. Kaya nga meron tayong mga workshop dito para mas maintindihan natin yung pag-build ng ating financial house. And prepay your mortgage. So, ibig sabihin lang niyan, kung ikaw ay kailangan magbayad lang, no, ng minimum na, halimbawa ito 1,520 per month, 'di ba? Lakihan mo yung binabayad mong amount. Kaya nga maganda, meron kang extra income, meron kang other source of income or business like IMG, para yung extra kikitain mong 2,000, pwede mo na ipambayad ng additional sa monthly mo para mas mabilis kang makabayad. So, when you get bonuses, ayan, no? Instead of spending it on luxury or unnecessary things, use the extra cash to prepay your mortgage. You'll get out of debt sooner and live a worry-free life, 'di ba? So nakabayad ka pa ng mabilis, 'di ba? So again, debt is spending your future income today. Alam niyo ito yung natutunan ko nung 2012, no, kay Sir Noel Arandilla, isa sa mga mentor natin sa IMG. Sabi ko, oo nga, no. Pag umuutang ka, ginagastos mo na agad yung kikitain mo pa lang. So, doon ko naisip na mas lalo pala talaga akong hindi dapat umutang kasi hindi naman sure na may income ako lagi, 'di ba? So if you cannot control your debt, debt will control you. So again, importante na disiplinahin natin yung sarili natin kasi meron pang joke dito, 'di ba, na bakit hand to hand? Kasi dumaan lang daw sa kamay mo, 'di ba? Touch me not, parang ayaw mo na, umiiwas ka na sa ibang tao kasi nga wala ka namang pambayad sa mga inutangan mo, wala ka nang ihaharap na mukha, 'di ba? So, ayan, no. Kailangan lang talaga tanggapin natin na may utang tayo, maging responsible tayo kasi hindi naman 'yan like ako, halimbawa 'pag nagpautang ako sa'yo, pinagkatiwala ko yung pera ko sa'yo. So, tiwala yung binigay sa ating mga nangutang, dapat ibalik din natin 'tong mga kinuha nating ni-loan natin.